isa sa pinakamagandang pagkain nila, no? Ito lang yung mga hindi na natin kailangan bilhin. Ito yung mga nalalaglag lang sa puno, nahihingi lang sa palengke, at ganun lang kasimple. Hindi mo na kailangan pang gumastos ng pigs para pakainin ng black soldier fly. May mga iba pa itong tinatawag na nahuhulog lang sa puno, ano? At dinadampot-dampot ko lang para at least mas marami pa. Gustong gusto nila yan, ng mga black soldier fly. Lalong lalo na yung mga prutas na malalambot, kayang-kaya nilang kainin. At napakabilis nilang maubos itong mga ganito, no? Pagdating sa pagkain nila. Kaya araw-araw nangongolekta ako ng ganyan. At sa palengke naman, nangunguha ako ng mga saging na bibigay naman sa akin dahil ito'y kanilang tinatapon lamang, ano? Ayan. At kaya ayun, napakadali lang supplyan ng pagkain ng mga black soldier fly. Naihingi lang natin, nadadampot lang natin, at the same time ang paghihingi natin ay magiging patoka o pakain sa ating mga manok. Bibilang lang tayo ng mga ilang weeks ay pwede na natin pakainin ang black soldier fly sa ating mga manok. So ganun lang, no? Ganun lang kasimple, ganun lang kadali. Kaya ayan, so papakainin na natin ang mga black soldier fly. Kung nakikita nyo, meron tayong actually naging balat na ng avocado, yung mga mostly prutas ang ating binibigay dito sa ating black soldier fly upang maging maayos naman. Kung ang kakainin ng manok ito ay upang maging maayos din, ano? Kadalasan kasi yung iba nagbibigay sa black soldier fly na patay na taga, patay na hayop, patay na pusa, mga tae ng baboy, tae ng kambing, which is wala naman hong problema, no? Nasa nag-aalaga na lang yon at nasa nag-aalaga na lang kung anong gusto nilang ipakain doon sa black soldier fly. Ngayon, at ako naman ay nag-stick lang dito sa mga prutas at sa mga fermented na gulay upang maging maayos yung pati ang pagkain ng mga black soldier fly. Kaya ayun, maraming salamat po.